So ang ating pong topic ay the assurance of salvation. Paano ba natin malalaman kung tayo nga ba ay nakakatiyak sa ating kaligtasan? Alam po natin na ang Diyos ang tanging nakakabasa lamang ng laman ng ating puso. Kailanman ay hindi natin maaaring hatulan ang bawat isa sa atin pagdating sa bagay na iyan, sapagkat ang kaligtasan na gawa ng Diyos, ang kaligtasan na bigay ng Diyos sa kanyang biyaya at pag-ibig, siya lamang ang tanging tiyak na tunay na nakakaalam pagdating sa estado natin sa kanyang harapan sa bawat isa. Ngunit, makikita natin dito sa chapter 4 ng ating binasang text o yung ating tinututukan text na tila baga si Pablo ay nagsasabi na nalalaman niya na ang mga kapatid sa Thessalonica ay mayroong katiyakan sa kanilang kaligtasan. Na sila ay kasama sa mga pinili ng Panginoon. O yung tinatawag na mga elect. O yung mga hinirang. So sa umaga pong ito, tingnan po natin kung ano yung nais ituro sa atin ng mga talatang ito. Ang sabi po rito ni Apostle Pablo, sabi rito sa verse 4, knowing, brothers, beloved by God. So nakita po natin sa verse 4, agad-agad nakita yung word na knowing. O yung sinabi dito sa Tagalog, yamang aming nalalaman. So, nakita natin dito na sa verse 2 ng chapter 1 ay nakita natin yung pagpapasalamat ni Apostle Pablo sa Panginoon. At bakit siya nagpapasalamat? Sapagkat nalaman niya, nakita niya na nagmanifest sa buhay ng mga Taga-Thessalonica na sila ay mga tunay na pinili ng Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya at particularly sa bunga ng pananampalataya na nakita sa kanilang buhay. Saan po natin makikita yan? Makikita natin yan dito sa verse 3 na kung saan ang sabi rito ni Apostle Pablo ay remembering without ceasing your work of faith, yung bunga ng kanilang pananampalataya, yung kanilang patuloy na pagsunod sa Panginoon at yung kanilang labor of love, yung kanilang pagpapagal na yon ay fueled ng kanilang pag-ibig. Hindi lamang pag-ibig sa isa't isa, kundi primarily pag-ibig nila sa Panginoon sapagkat sila'y inibig ng Panginoon. Niligtas na sila ng Panginoon, inibig sila ng Panginoon. Kaya ngayon, meron na silang pag-ibig. Diba yung sinabi? Kaya po tayo umiibig sa Panginoon sapagkat siya ang unang umibig sa atin. At gayon din naman, ang pag-ibig na ito, nakita natin na sila sa kanilang pagtsatsaga dito sa sufferings, sa persecution na kanilang dinaranas noong kanilang panahon, merong silang sinasabi rito na steadfastness of hope o yung kanilang pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo, yung kasiguraduhan ng kanilang kaligtasan, ay yun na nagpapatuloy na sila ay magtyaga at magtiis sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. So yun po yung nagmanifest sa kanilang buhay. Kaya sinabi ni Apostle Paul dito knowing, brothers beloved by God. So nakita po natin dito na yung ebidensya o yung marka ng kanilang kaligtasan, ito ay isang katunayan na sila nga ay pinili ng Panginoon. Kaya yung kanilang comfort, yung kanilang pag-asa ay patuloy na nakikita ni Apostle Pablo na sila ine-encourage dahil sa mga bagay na ito. Ngunit alam natin, sinabi natin na ang pagpili ng Panginoon ay hindi nakabase kung ano man ang ating magagawa, kung ano man ang ating mga kalagayan pagdating sa ating buhay. Anong sabi rito sa Canons of Dort, article number 9? Sabi rito, election is not based on foreseen fate. Election took place not on the basis of foreseen fate, of the obedience of faith,
of holiness or of any other good quality and disposition as though it were based on a prerequisite cause or condition in the person to be chosen, but rather for the purpose of faith, of the obedience of faith, of holiness, and so on. So nakita po natin na itong pagpili ng Panginoon, yung election na sinasabi natin, yung doktrina ng election, hindi ito ang basehan, itong mga nakita na nagmanifest ng mga bunga ng pananampalataya na marka ng kanilang kaligtasan, hindi ito ang basehan ng pagpili ng Panginoon. So yun po yung gusto nating linawin dito sa ating pinag-aaralan pagdating sa doktrina ng election. Bagamat sinasabi ni Pablo na kanyang nalalaman na mga kapatid na ito ay pinili sapagkat nakita niya ang bunga ng kanilang pananampalataya, ngunit hindi ito ang basehan kung bakit sila pinili ng Panginoon. Rather, sabi rito, ang mga bagay na ito ay purpose, ito ay bunga ng kanilang pagkapili sa kanila. So ano po ang makikita natin dito? Accordingly, election is the source of every saving good, faith, holiness, and other saving gifts, and at last, eternal life itself flow forth from election as its first fruits and effect. So nakita po natin kung bakit ang mga kapatid sa Thessalonica, sila ay merong work of faith, sila ay may labor of love, sila ay merong steadfastness of hope. Ito po ay grounded doon sa ginawang pagpili ng Panginoon. At ano ba itong pagpili ng Panginoon? Ang sabi rito sa verse 4, knowing brothers beloved by God. Brothers beloved by God. Bakit po, pansinin niyo po, yung word na beloved, agad na inilagay doon sa verse na ito na sinabi beloved by God. Sapagkat alam po natin na itong election, ito po ay nakasalig sa pag-ibig ng Panginoon. Kung bakit ang Panginoon pumili ng mga tao na hindi naman dapat iligtas, hindi naman dapat kahabagan. Sapagkat dahil ito sa kanyang pag-ibig, sa pagpapakita niya ng kanyang pag-ibig para sa kanyang kaluwalhatian. Alam natin na kahit kailanman hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, bagkus ang nararapat sa atin ay tumanggap lamang ng kanyang parusa dahil tayo ay makasalanan. Ngunit hindi ba napakalaking biyaya na dapat na mag-comfort sa atin at magpasalamat tayo na sa kabila ng ating kalagayan na yon, na wala naman tayong ginawa o magagawa sa Panginoon upang kanyang tanggapin, ito'y pinakikita niya na sa kanyang pag-ibig sa atin, bago pa nilikha ang langit at lupa, bago pa ito itinatag, bago pa tayo ipanganak sa mundong ito, ay tayo itinalaga na ng Panginoon sa kanyang pagpili para sa kaligtasan. Gaya ng mga kapatid dito sa Thessalonica. Alam natin na ang basehan ng eleksyon ay walang iba kundi ang dakilang pag-ibig na biyaya ng Diyos sa atin. Anong sabi sa 2 Thessalonians 2 verse 13, sabi rito, but we should always give thanks to God for you. Bakit daw po? Brothers beloved by the Lord, because God has chosen you as the first fruits for salvation through sanctification by the Spirit and in the faith in the truth. So nakita po natin, kagaya rin nung sa verse 2 kung bakit si Apostle Pablo ay nagpapasalamat sapagkat alam niya, nagmanifest sa buhay ng mga taga-Thessalonica na sila ay pinili ng Panginoon. Sapagkat bakit? Sapagkat sila ay inibig ng Panginoon. Yung pong pagpili ng Panginoon, hindi lang po ito basta pagpili na titingnan niya, si Anthony kaya, pag edad niya ng ganito, sasampalataya kaya siya sa akin, magbabago kaya siya, magsisisi kaya siya. Hindi po doon nakabase ang pagpili ng Panginoon. Ang pagpili po ng Panginoon ay nakabase sa kanyang unconditional love na kanyang biyaya na walang nakita sa atin. So kung meron man sa atin ngayon dito na wala pang pananampalataya o relasyong nakapagliligtas
sa ating Panginoon Kristo sa pananampalataya, napakagandang balita ito para sa iyo. Sapagkat ikaw sa ngayon, sa kalagayan mo, maaari kang lumapit sa Panginoon at hingin mo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag, ang kanyang biyaya na ikaw ay iligtas. Sapagkat walang hinihingi sa iyong Panginoon na kahit anumang kondisyon upang ikaw ay kanyang iligtas. Gaya ng nakita natin dito sa pagpili niya sa mga taga-Tesalonika. Tanging ang basehan lamang nito ay ang kanyang dakilang pag-ibig na kanyang ibinuho sa atin para sa kanyang kapurihan. Kaya sabi rito God has chosen you as the first fruits for salvation. Tayo na naririto na tayo ay sumampalataya na sa Panginoon, nakikita natin yung kilos ng Panginoon sa ating buhay at patuloy na pagbabago niya sa atin. Itinalaga tayo ng Panginoon para sa kaligtasan na ito upang tayo ay mabuhay. Mabuhay para saan? Mabuhay ng merong sabi rito, for salvation through sanctification. Mabuhay ng may kabanalan at patuloy na manampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon. So nakita po natin yung napaka-wondrous na doktrina ng eleksyon na sadly marami sa social media ang nagdedebate tungkol sa bagay na ito. Hindi naman sa sinasabi natin na hindi dapat pag-usapan ng mga bagay na ito. Ngunit, dapat makita natin yung humility sa atin sa pagkatuto natin ng doktrinang ito. Hindi ito mag-create sa atin ng kayabangan o na makita natin na tayo pala ay nakahihigit kaysa sa mga iba na iba ang kanilang pagtanaw sa doktrinang ito. Ngunit, dapat lalo ito mag-humble sa atin. Anong sabi ni John MacArthur dito? Divine election is the highest expression of God's loving grace. Hindi ba kung tayo ay nagsasabi na tumanggap ng biyaya ng Panginoon na tayo ay kasama sa kanyang mga pinili? Hindi ba dapat magkaroon din tayo ng pusong may pag-ibig sa mga kapatid natin? Imbis na makipagdebate tayo tungkol sa doktrina ng election? Ano pa sabi ni John MacArthur dito? He didn't have to choose anyone. Hindi kailanman kailangan pumili ng Diyos, pero out of His loving grace, pinili niya tayo. Kinahabagan niya tayo. And if He chooses to set His love in a particular way on whomever He chooses, He has every right to do so. Bakit? Dahil siya ay Diyos. Nakita natin dito yung mataas na pagtingin sa Panginoon. Hindi lamang siya friend, hindi lamang siya Savior, kundi siya ay Diyos. Siya ang may kontrol ng lahat. Hindi ka dapat mag-isip na paano naman yung iba kung hindi sila pinili. Paano na sila? Kawawa naman sila, lugi naman sila. Pero ang dapat na makita natin dito, kailanman hindi tayo nararapat, hindi nga tayo dapat piliin Yun yung biyaya ng pag-ibig ng Panginoon. So again, ano ang mga bagay na makikita natin sa doktrinang ito na dapat na ilapat natin sa ating buhay? Una, ang paghirang ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan. Ang doktrina ng eleksyon, ito ang nagbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan. Sa tuwing tayo ay babagsak sa kasalanan, sa tuwing tayo ay inaakusahan ng ating kaaway, ng dyablo, sa mga bagay na ito, saan tayo babalik? Ano ang nagbibigay sa atin ng comfort na tayo nga ay sa Panginoon? Ito'y walang iba kundi ang doctrine ng election na nakabase sa kanyang biyaya, sa ginawang pagliligtas ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo. Sapagkat nalalaman natin na ito ay sa kanyang soberanong pagpipili at hindi kailanman sa ating mga sariling pagsisikap o merito. Kung iniisip natin minsan, Panginoon, grabe po ang mga pagkukulang ko sa inyo, grabe ang aking kasalanan, at kung minsan nanghihina na tayo, nanlalamig na tayo, minsan ayaw na natin magpatuloy, hirap na tayo. Pero ito yung comfort sa atin ngayong umaga, mga kapatid. Na ang kaligtasan natin, ito ay gawa ng Diyos. Siya mismo ang nagtalaga nito. Yung kanyang pagpili sa atin, na dapat na mag-comfort sa atin, na magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sapagkat tiyak, meron tayong assurance ng salvation dahil sa katotohanan na ito. Ano pa makikita natin dito? Ang paghirang ng Diyos ay nagdudulot ng kababaang loob at pagpapasalamat sa Diyos. Dahil nakita natin na kung wala ito,
Baliwala ang lahat ng mga bagay na ito at tayo ay patuloy papunta sa kapahamakan. Kaya dapat ang bagay na ito, gaya ng sinabi natin, magdulot sa atin ng humility, ng love sa ating mga kapatid. At patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon dahil sa Kanyang napakalaking biyaya ng eleksyon o Kanyang pagpili na ginawa niya sa atin. Sapagkat ito ay nagdidiin na wala tayong maaring gawin upang tumanggap ng pabor mula sa Diyos. Kaya ngayon yung sinasabi natin kanina, kung ikaw, wala ka pa kay Kristo, lumapit ka ngayon na. Ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang kasalanan mo, isuko mong lahat yan sa Kanya. Wala siyang hinihinging kondisyon na kailangan ikaw ay magpakabait muna, ikaw ay magsisi muna ng sagad-sagad. Ngayon din, lumapit ka sa Panginoon sapagkat yung pananampalataya, ito ay may kasamang pagsisisi. Ito ay gagawin niya para sa iyo. Ang bagay na ito sapagkat yung pananampalataya na iyong tugon, alam natin sa Ephesians 2 verses 8 and 9 na ito ay regalo din ng Panginoon. Ito ay biyaya din ng Panginoon. Kaya't hingin mo sa umagang ito ang biyayang pananampalataya na pinagkakaloob niya sa nais niyang pagkalooban. At ang pangatlo na makikita natin na aplikasyon sa ating buhay sa doktrinang ito ay ang paghirang ng Diyos ay patuloy na humihimok sa atin na mabuhay na may kabanalan. Sapagkat bakit? Sapagkat alam natin na tayo ay mga anak na ng Diyos, tayo ay Kanyang pinili. Hindi ba't dapat tayo lumakad bilang Kanyang mga anak? Hindi ba't dapat tayo magpurit, magsamba sa Kanya? Maraming beses o maraming pagkakataon na tayo nahahatak muli ng mundong ito. Gaya ng nangyari dito sa mga taga-Tesalonica na sila ay mga dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga lumalakad ayon sa mga gawi ng mundong iyon nung kanilang panahon, sa mga pita ng laman. Sapagkat yun ang kanilang dating kalagayan. At sa kanilang pagdanas ng kanilang persecution, ng kanilang suffering, maaring ang mga bagay na yun ay patuloy na nagko-contribute sa kanilang suffering na sila ay pilit na hinihimok muling bumalik sa mundo at hindi magpatuloy sa pananampalataya. Pero dahil sinabi ni Apostol Pablo sa kanila na ang kanilang kaligtasan ay nakasalig at ang assurance nito ng kanilang kaligtasan ay nakasalig sa pagpili ng Panginoon, ito yung nagpapalakas sa kanila upang magpatuloy at huwag nang bumalik muli sa dati nilang buhay. So tayo rin man ngayon, mga kapatid, na iniligtas ng ating Panginoon, ito na yung ating bagong identity. Tayo ay pinili ng Panginoon. Tayo ay mga Kristiyano na. Tayo ay iniligtasan ng Panginoon. So wag na po tayong bumalik doon sa ating dating buhay. Bagkus, ito pong bagay na ito na nagpapalakas sa atin, itong doktrinang ito, ay magbigay sa atin ng encouragement na mamuhay tayo sa kabanalan. Anong sabi sa 2 Thessalonians 1 verse 11? To this end, also we pray for you always that our God will count you worthy of your calling and fulfill all your good pleasures for goodness and the work of faith with power. Dapat nating tingnan ang bagay na ito na yung dapat nating lakaran, na tayo ay mabuhay ayon sa pagkatawag sa atin, na dapat nating tuparin ang bawat hangarin sa kabutihan at gawa ng pananampalataya na may kapangyarihan na bigay ng Panginoon. So ito po yung mga bagay na magko-comfort sa atin na dapat nating ilapat sa ating buhay pagdating sa doctrine ng election. Alam natin na minsan ang hirap isipin ito. Pero sa pananampalataya, sa tulong ng Panginoon, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng karunungan. Magbibigay sa atin ng mga biyaya na lalo tayo magpatuloy ng merong kababaang loob, merong pagpapasalamat, at merong patuloy na encouragement na mabuhay ng may kabanalan sa kanyang harapan. So ito po yung mga bagay na nais iparating ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica nung panahon nila. At maging sa atin ngayon, ito rin yung mensahe, hindi po ito nagbabago.
Gaya nga po na sinabi natin kanina, 22 years na po tayo sa CRC. Balikan po natin yung katapatan ng Panginoon sa atin. Balikan natin yung lahat ng pagpapala ng Panginoon sa atin at nakita natin sa buhay natin. Kaya pala tayo nakapagpapatuloy kasi tayo ay kasama sa mga pinili ng Panginoon. Hindi ba napakalaking encouragement yung para sa atin na magpatuloy tayo sa pananampalataya? So sa pagkakataong pong ito, nakita natin na ang bagay na ito ay dumarating sa pamamagitan ng patuloy na pagkilos ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan sa pagbabago ng Ebanghelyo na tinanggap natin sa ating pananampalataya. Ito po yung ating pangalawang pointers. The assurance of salvation is manifested through the transforming power of the gospel received by faith. Hayaan niyo po ang muli kong basahin ang verse 5 and 6 ng ating mga talata na tinututukan. Ito po ang sinasabi, verse 5, "For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and with full assurance, just as you know what kind of men we proved to be among you for your sake." Verse 6, "You also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit." So, nakita natin agad-agad dito sa verse 5 kung saan ikinonekta ni Apostol Pablo yung kanilang pagkatawag. Ikinonekta niya ito sa kanilang pananampalataya sa pagdating ng Ebanghelyo na kanyang ipinangaral na merong kapangyarihan na magbago sa kanila. So kanina, sabi natin, bakit nalaman ni Apostol Pablo na sila ay pinili sapagkat nakita yung marka ng kanilang kaligtasan doon sa verse 3, yung work of faith, labor of love, and steadfastness of hope. Ngayon naman, makikita natin ang isa pang marka na talagang sila nga ay kasama sa mga pinili ng Panginoon sapagkat yung gospel na ipinangaral ni Apostol Pablo ay dumating sa kanila ng may kapangyarihan na kanilang tinanggap sa pananampalataya. So unang-una makikita natin dito, "For our gospel did not come to you in word only." Nakita natin yung origin ng gospel o yung pinagmula ng gospel. So nais palakasin ni Apostol Pablo ang mga kapatid sa Thessalonica sa bagay na ito, kaya kanyang sinasabi ang ebanghelyong ito na dumating sa inyo, na nagligtas sa inyo, ito ay hindi galing sa tao. Hindi ito salita lamang na galing sa akin, kundi ito ay galing sa Panginoon. Anong sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 2? "But after we had already suffered and had been mistreated in Philippi, as you know, we had the boldness in our God to speak to you the gospel of God amid much struggle." Ano pa sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 9? "For you remember, brothers, our labor and hardship, how working night and day, so as not to be a burden to any of you, we proclaim to you the gospel of God." So kaya sinabi ni Apostol Pablo dito "For our gospel did not come to you in word only," sapagkat sinasabi niya, itong magandang balita ng kaligtasan, itong ebanghelyo na dala-dala namin, na pinangaral namin sa inyo, ito ay galing sa Diyos. Hindi ito galing sa amin. Kaya ito ay sigurado mapagkakatiwalaan nyo ito. Ito ang source ng inyong katatagan na magpatuloy kayo sa pananampalataya sa kabila ng mga sufferings na inyong dinadana, sapagkat galing ito sa Panginoon. Ano pa? Romans 1 verse 1. Si Apostol Pablo din ang nagsabi nito. Sabi niya, "Paul, a slave of Christ Jesus, called as an apostle, having been set apart for the gospel of God." So ito pong ebanghelyo na ating ipinangangaral, ito po ay galing sa Panginoon. Ito yung kapangyarihan ng Panginoon upang magligtas sa atin. Alam natin yan. Tayo ay ginagamit lamang ng Panginoon upang tagapagsalita niya. Pero yung nais niyang ipahatid sa atin na biyaya ng kaligtasan sa kanyang pagligtas sa Ebanghelyo, ito ay galing sa Kanya. At alam natin na hindi lamang ito biyaya ng Panginoon o kanyang gracious offer upang tayo maligtas, ngunit ito ay isang command para sa lahat ng tao. Kaya nga po yung Ebanghelyo ay pinangangaral natin
freely, unconditionally sa lahat ng tao sapagkat ito ay command ng Panginoon na sila ay sumampalataya. Anong sabi rito ni Apostle Pablo sa Romans 10 verse 16. Sabi rito, however, they did not all heed the good news, for Isaiah says, Lord, who has believed our report? They did not all heed the good news. Hindi sila sumunod sa Ebanghelyo. Sa umagang ito, naririnig mo ngayon ang Ebanghelyo na ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay biyaya ng Diyos upang ikaw ay maligtas. At ito ay command ng Diyos na ikaw ay maligtas. Ikaw ba ay sumusunod sa panawagan ng Ebanghelyo? Ikaw ba ay sumuko na sa Panginoon Kristo sa pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan? Dapat mo malaman na ito ay command ng Panginoon. Hindi lamang ito gracious offer ng Panginoon, kundi ito ay isang command na dapat mong sundin. At again, sa pagpapatuloy, verse 5 again, sabi rito, for our gospel did not come to you in word only, but also in the power and in the Holy Spirit and with full assurance. So nakita naman natin dito sa pagkakataong ito na ang ebanghelyong ito ay dumarating na may kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbabago ng banal na Espiritu o yung tinatawag na regenerating power of the Holy Spirit. Dahil nakita natin na alam natin na ang biyayang ito, ang ebanghelyong ito ay galing sa Panginoon at ito ay may kakayahan. It has the ability to persuade sinners into saving faith and repentance, and it does not depend on human ability. So therefore, has the regenerating power of the Holy Spirit. So kaya po tayo ay nabago. Kaya po tayo ay na-born again at nagpapatuloy sapagkat yun ay gawa ng banal na Espiritu. Anong sabi sa 1 Corinthians 2 verse 4? And my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Kailanman, hindi kailangan ng Panginoon ng mga mabubulaklak na salita, gaano ka man kagaling mangaral, gaano man katindi ng iyong mga credentials. Dapat mong malaman na kung wala ang pagsama ng Santong Espiritu, wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang magkonbikta at magbago ng mga puso. Bali wala ang pangangaral. Alam natin na ito ay sa kapangyarihan lamang ng Panginoon. The regenerating power of the Holy Spirit made us alive. Saan natin makikita yan? Ephesians 2 verse 4 to 5. But God, being rich in mercy, sa kanyang kahabagan, because of His great love, sa kanyang dakilang pag-ibig, which with He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Naisip ba natin yun? Na tayo walang kakayahan, tayo'y patay sa ating pagkamakasalanan, binago tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi ba't dapat nating ilagak yung pag-asa natin sa Ebanghelyo, sa patuloy na ginagawang pagbabago ng Ebanghelyo sa ating buhay? Sa mga struggles natin sa buhay. Minsan iniisip natin, ang hirap magpatuloy sa pananampalataya, ang daming problema, ang daming pagsubok. Pero binago na tayo ng Panginoon eh. Nawala yun sa kapangyarihan natin, kapangyarihan ng Panginoon yun. Bakit hindi natin balikan muli yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung Ebanghelyo ng Panginoon? Bakit hindi tayo muling bumalik sa Ebanghelyo? Sabi rito, fixing our eyes on Jesus. Bakit hindi muli nating i-fix yung ating mga mata, yung ating paningin sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay maging matatag? Huwag po natin kalimutan yung ginawang pagliligtas sa atin dahil lamang sa mga persecution, sa mga suffering na ating nararamdaman. Minsan naisip natin, hindi yata ako karapat-dapat sa Panginoon kasi ganito ang buhay ko. Hindi ba dapat lalo kang lumapit sa Panginoon na humingi ng tawad sa Kanya? Dahil
Alam natin, tiyak siya ay Diyos na mahabagin. Siya ay Diyos na nagpapatawad. Siya ay Diyos na nandun sa kanan ng Ama, na patuloy na nag-i-intercede sa atin. Sa tuwing tayo ay nagkakasala, nananalangin siya para sa atin. Hindi ba yung mga katotohanan ito dapat lalong magpalakas sa atin, imbis na manghina tayo, manlamig tayo sa pananampalataya? Regenerating power of the Holy Spirit. Hindi lang po ito nangyari one time. Ang Banal na Espiritu, ito yung patuloy na nagsasanctify sa atin, patuloy na bumabago sa atin. Ano pa? Sabi rito, verse 5 again. Ang sabi ni Apostle Pablo dito, but also in the power and the Holy Spirit with full assurance, just as you know what kind of men we prove to be among you for your sake. So sinasabi ni Apostle Pablo, nakita nyo kami bilang mga nagmi-minister sa inyo ng gospel. At marahil alam nila, ano ba yung dating buhay ni Apostle Pablo. So ano pong makikita natin dito sa bagay na ito? Makikita natin dito yung transforming power of the gospel. So kanina nakita natin yung regenerating power of the Holy Spirit. Ngayon naman makikita natin yung transforming power of the gospel. Bakit? Kasi sabi rito that you know what kind of men. Nakita nila yung pagbabago sa buhay ni Apostle Pablo. Ano ba si Apostle Pablo dati? Ano ba yung buhay niya dati? Bago siya katagpuin ng Panginoon at gamitin siya ng Panginoon bilang tagapangaral ng kanyang ebanghelyo. Alam natin na si Apostle Pablo, siya ay persecutor of the church. No? Sa kanyang sigasig, sa kanyang pagiging pariseyo, inuusig niya ang mga mananampalataya nung kanyang panahon. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, nung dumating sa kanya, binago siya nito. Kaya sabi niya because you know what kind of men we are. Eto na kami ngayon, nakita nyo na, binago na kami ng Panginoon. Ako dati na tumutuligsa, pumapatay, nagpapapatay sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ako ay isang persecutor of the church. Ngayon, ako ay isang humble servant na ng Panginoon. Anong sabi ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 15, 9-10? For I am the least of the apostles. I am the least of the apostles, and not worthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Yan yung dati niyang buhay. Di ba? Isipin nyo, nung dati, nung wala pa tayo sa pananampalataya sa Panginoon, wala pa tayo sa kaligtasan, ano ang buhay natin? Di ba? Ako po, lumaki ako dito sa church, no? Lagi ko pong kinikwento to sa mga nakausap ko. 6 years old pa lang ako, sinasama na ako rito ng nanay ko. Pero it was not until I was like 2010. So ako po ay 23 years old at that time, na dumating sa akin ang biyaya ng Diyos na ako'y kanyang binago. Isipin niyo po, no? Laman ako ng church, nagbi-ministry pa ako noon sa music worship ministry. Pero ang buhay ko ay nasa laman. Ako'y lumalakad sa ayon ng laman, sa aking pagkamakasalanan. Ngunit binago ng Panginoon ang aking buhay at patuloy niya itong binabago. Ito yung sinasabi ni Apostle Pablo na transforming power of the gospel. May kapangyarihan ito. Kaya dapat wag tayong manghina. Kasi babaguhin tayo ng Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang kapangyarihan. Yun yung gusto nating sabihin dito. Ito yung sinabi niya But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me did not prove in vain. But I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Nakita natin, no? Nagtitiwala lamang si Apostle Pablo dun sa ginawang pagbabago ng kapangyarihang pagbabago ng ebanghelyo na ginawa sa kanya. At again, nakita natin, nagdudulot again ito ng kababaang loob. Na huwag tayong umasa sa sarili nating mga lakas upang tayo'y magbago. Kundi, again, saan tayo babalik? Para tayo magbago, para tayo patuloy na isanctify ng Panginoon. Again, gospel-driven sanctification. Sa gospel na naman tayo babalik. Minsan naisip natin, ginigrade na natin siguro yung sarili natin. Ngayong linggo, hindi ako nakapag-pray. Ngayong linggo, hindi ako naka-attend.
Pero mga kapatid, ang lahat ng yan ay kailangan, alam natin. Ngunit mga kapatid, wag nating gradean yung sarili natin dyan. Lalo tayong bumalik sa Ebanghelyo na alam natin, sigurado na yung kaligtasan natin dahil sa ginawa ng Panginoon. Pero, ang bagay na ito, na biyaya ng Panginoon, dapat mag-motivate sa atin na lalo tayong magpatuloy sa Panginoon. Kung meron tayong mga kasalanan na dapat natin pagsisihan, so dapat tayong lumapit sa Panginoon sa pagsisisi. At dapat din nating gawin yung ating mga responsibility sa mga means of graces na binibigay sa atin ng Panginoon. Ngunit kahit kailanman, hindi ito ang magiging basehan ng Panginoon para kay Kanyang tanggapin. Ang performance mo sa harapan ng Panginoon, hindi yan ang Kanyang basehan. Ang tanging basehan ay ang Kanyang pagtanggap sa iyo sa pamamagitan na ginawang pagbabayad ng Kanyang anak sa krus ng Kalbaryo. Yun po siya sabi natin, gospel-driven sanctification. Diba? Kristiyano ka na eh. Ito ka na eh. Sabi, you have been crucified with Christ. Alam mo na crucified ka na with Christ. So, anong dapat mong gawin? Work in a manner worthy of your calling. Diba? So, nakita po natin yung transforming power ng gospel na nakita natin sa ating buhay. So, yan po yung mga bagay na magpapalakas sa atin na magpatuloy tayo sa pananampalataya. Huwag tayong manghina. Bagkus, magpatuloy tayo. Ano pa makikita natin dito? Ito naman sa verse 6 ng ating text na tinututukan. Ang sabi dito, you also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. So nakita natin, na ang ebanghelyong ito ay dumating sa kanila, ito ay galing sa Panginoon, hindi lamang ito mere words, hindi ito from men, Ito ay may regenerating power ng Holy Spirit, at ito ay merong transforming power. Ngayon naman makikita natin yung pananampalataya nila, kung paano ito na-confirm na ito ay tunay. Diba? Sabi rito, ito ay dumating sa inyo in much affliction with the joy of the Holy Spirit. So, ito naman po ang bagay na magsasabi sa atin na yung ating pinangahawakan pananampalataya sa Ebanghelyo ay tunay. Kapag meron po tayong joy in suffering and in affliction, sabi rito, joy in the midst of suffering evidence the reality of salvation, which included the indwelling of the Holy Spirit. So, nais po nating sa umagang ito na ipahayag itong bagay na ito na napakahalaga. Sapagkat kung tayo ngayon, sa kabila ng ating paglakad, sumusuko na tayo, wala na yung joy. Meron lamang tayong joy kapag okay lahat. Pero pagka wala na, paano na? Diba? Wala ka ng joy in the midst of suffering, in the midst of affliction. Wala na yung joy of your salvation. Nais mo nang bumitaw. Pero ano sabi rito ni Apostle Pablo sa mga taga-Tesalonica? Nakita namin na sa kabila ng ganito sa inyong buhay, andun yung inyong joy. So tayo ba ngayon, nandiyan pa rin ba yung joy na bigay sa atin ng banal na Espiritu na nag-i-indwell sa atin, sa ating pananampalataya? Anong sabi ni John MacArthur again? Some people make an emotional, superficial commitment to salvation in Christ, but it is not real. Hindi ito tunay. Superficial lang, emotional lang. Pag dumating ang matinding bagyo ng buhay, matinding suffering, matinding persecution, wala na yung joy. Ayaw mo nang dumalo, ayaw mo nang magpatuloy. Nahata ka na muli ng mundo, bumalik ka na muli sa mundo. So sabi pa ni MacArthur, they remain interested only if there is a sacrificial price to pay, they abandon Christ.
Nagpapatuloy lang sila pag okay lahat. Okay ang mga relationship, okay ang mga hanap buhay. Pero pag wala na yung joy kasi puro suffering na. Wala na yung joy in the midst of suffering. They abandon Christ. Anong sabi na warning ng ating Panginoong Jesucristo do sa parable of the sower, parable of the seeds? Matthew 13 verses 20 to 21. And the one on whom seed was sown on the rocky places, this is the man who hears the word and immediately receives it with joy. Yet, he has no root in himself, but is only temporary, and when affliction or persecution arises, because of the word, immediately he falls away. Nakita niyo po, oh? When affliction or persecution arises because of the word. Ano yung word? Ano yung word? Ito yung ebanghelyo na sinampalatayanan mo, na iniligtas ka ng Panginoon, na ipinamumuhay mo, na nag-regenerate sa'yo, patuloy na nagtatransform sa'yo. Ito ay may kaakibat na persecution. So wag nating i-expect na ang buhay natin, dahil tayo ay nagpapatuloy sa ebanghelyo, ito ay magiging madali. Sapagkat mismo ang Panginoong Jesucristo na nagturo sa atin, na meron itong kasamang affliction and persecution. Sabi rito when affliction and persecution arises because of the word, because of the gospel. Ano nangyari doon sa mga walang joy? Ano nangyari doon sa mga hindi genuine na kanilang faith? Immediately, they fall away. So, ito po yung warning. Alam natin, nakita natin, doctrine of election, sigurado tayo. Gawa ito ng Diyos sa ating buhay. Tiyak tayo dito. Comfort ito sa atin. Pero tingnan natin yung pananampalataya natin, especially yung joy natin in the midst of suffering and afflictions and persecutions. Tayo ba'y nagpapatuloy pa? Sa ating pagtatapos ng ating pangangaral ngayong umaga, ito po ang challenge na gusto kong iwanan sa bawat isa. As a new creature, transformed by the power of the gospel by grace through faith, live for eternity and not on temporal things. Live for eternity and not on temporal things. Binago na tayo ng Panginoon, yung kapangyarihan niya. Pinagkulob niya na sa atin. Tayo ay kanyang iniligtas. Hinugasan niya na tayo ng kanyang banal na dugo. Binili niya tayo ng kanyang banal na dugo. Iniingatan niya tayo. Pero syempre, hindi ibig sabihin na wala ng mga suffering as persecution na tayo dadanasin. Pero alam natin, tapat ang Panginoon na siyang tumawag sa atin. Siya na nag-umpisa ng bagay na ito. Ito ay kanyang tatapusin. Kaya nga ito yung tema ng 1 Thessalonians yung encouragement ni Apostle Pablo sa mga kapatid. At tayo rin ngayon, ini-encourage tayo. Binago na tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Ano sabi? Live for eternity. Mabuhay tayo na nakatingin tayo dun sa pangwalang hanggan at hindi sa mga bagay sa mundong ito na temporary lamang. Tayo po ay manalangin. Muli, Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, sa mga comfort ng inyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na hindi namin kayang isipin o hindi namin kayang i-contain o arukin, Panginoon, ang napakalalim na biyaya ninyo, Panginoon, na kahit kailanman patuloy kaming magmamarvel sa inyong amazing grace na ipinagkaloob nyo sa amin, sa pagliligtas nyo sa amin, na kami ay hindi naman karapat-dapat iligtas. Hanggang sa ngayon nga, Panginoon, nakikita namin na kami ay hindi karapat-dapat sa iyo. Yung karumihan namin nandun pa rin, pero alam namin, patuloy nyo kaming nililini sa bagay na ito sapagkat pinatawad nyo na kami sa pamamagitan ng ginawang pagliligtas ng aming Panginoon Jesucristo, yung kanyang pagkamatay na nagbayad sa aming mga kasalanan para kami maialis sa inyong puot, sa inyong galit. At sa kanyang muling pagkabuhay, meron kaming tinatanaw na hope
na muling babalik ang Panginoong Kristo upang kanyang kumpletuhin ang kanyang ginawa na pagliligtas sa amin. Na doon kami nakatingin lagi, Panginoon, sa pagpapatuloy namin sa pananampalataya namin. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa na naririto. Mahihina po kami, Panginoon, mabilis kaming madali o madala ng aming mga damdamin, ng aming mga kaisipan. Patuloy niyo kaming palakasin, Panginoon, sa inyong mga salita. At kung meron man pong naririto, Panginoon, na wala pang pagkakilala sa inyo, sa aming Panginoong Kristo, sa pananampalataya na nagbabago at nagliligtas, Panginoon, ng mga makasalanan. Nawa, Panginoon, kahabagan niyo sila, kilusin niyo sila. Nawa ang banal na Espiritu ay kumino sa kanilang buhay. Nawa mahabag kayo sa kanila at huwag niyo sila lampasan, Panginoon, sa umagang ito. Purihin po kayo, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.